Yun. Kumusta na po kayo? Good morning po sa atin lahat. Pasensya na po kayo. Ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng pagkakataon na makapag video na po. Kasi busy po ako sa aking mga DIY. Naglalagay po ako ng fence, perimeter fence. Yun po ang aking pinagkakabalaan ngayon. Kaya madalang po akong update o makapagawa doon sa ating mga bonsai materials, yung ating pampalipas ng oras, pantanggal ng stress, ano po. So bali almost mag 8 months po yata ako hindi nakapag-upload kasi kailangan ko pong tapusin yung yung perimeter fence para din po sa seguridad nitong ating kasi nauuso na po ang medyo nakawan dito sa amin, kaya ipilit ko pong tapusin. Actually isang phase pa po ang hindi ko natapos ko na po yung 2 phase dun sa kabilang side saka itong back likuran. Ito na lang po ang hindi ko natatapos. Ayan, kung mapapansin nyo, ito wala pa itong bakod. Ayan yan, wala pa pong bakod dito. Kaya yan po ang aking pinagkakabalahan itong mga nakarang buwan. Kaya hindi po tayo nakapag-update sa ating mga bonsai materials. So sa ngayon po update ko lang po kayo sa ating mga bonsai materials. Ano po? Samahan niyo po ako. Sana nandiyan pa rin po kayo kahit na matagal akong hindi nakapag-upload ng mga videos natin sa mga bonsai materials. Ang ating pantanggal ng stress. Ano po? Sige po. Samahan niyo ako. Ito na po yung ating mga bonsai materials. Ayan. Ito po yung mga nag-wild na po yung iba. Ito po yung aking latest na additional na ginawa dun sa ating mga nasa bato. Ito po, ayan. Ito po siya. Ayan po. Hindi ko pa po tapos sa wiring. Bali yan po, ayan o. Hinarvest ko rin dun sa hinan ko dun. Nakadirekta po yan dati sa lupa. Tapos kinuha ko na at pinayapos ko ulit sa bato. Ayan po ang tsura niya. Ayan. Ayan. Nakayapos po sa bato yan. Mula doon sa likod. Ayan. Ayan. Ayan po, nakayapos yan. So ayan po yung ating latest na additional na ginawa ko nitong bago ako huling upload. Kaya lang hindi ko na po na-vlog ito ng ating ginagawa. Kasi ito pa po yung dati natin. Tinanggalan ko na po ng mga wiring kasi lumulubog na dun sa kanyang mga balat. Ayan, yung iba hindi pa. Ayan. Yan po ang ating mga nasa bato. Yan po yung mga nasa bato natin. Ito na po yung dati na walang dahon. Ayan na po siya. So nag-wild na po yung iba. Ayan. Ito pa po. Ayan. Ito yung mga sampalok natin. Healthy siya. Ayan po. Pinalalaki pa natin yung mga trunk niya. Ayan, healthy yung ating sampalok. Hayaan ko lang po yan. Tapos ito po yung nasa driftwood, yung tanuki style na yun sa sulok. Ngayon ito po yung ating red balete na aking na initial wiring noon dati. Tapos naputulan ko na yung iba niyan. Na-propagate ko na po yung mga sanga niyan. Buhay na rin yung mga sanga niyan dati. So ito na po siya ngayon kasi nakadirekta po yan sa dumirekta po yung ugat niya sa ground. Ayan, nakita nyo yun. Ayan po yung ugat niya ngayon. Dati po yan dalawa. Ayun, pinutol ko yung isa. Ngayon inayaan ko lang po ulit na para lumaki-laki yung ating puno.
Ayan. Dayaan ko lang po dahil hindi ko nga po malugaran na kasi busy po ako dun sa DIY natin sa perimeter fence eh. Yung steel matting na ano. Kasi nag-iisa lang po akong gumagawa noon. Kaya yan, hindi ko na po na asikaso, nag-wild na siya. Ayan eh. Kung titingnan nyo, ayan na. Oh. Ayan na po siya. Oh. Yan po yung red balete natin na isang yung ating na kinatbak noon. Ayan. Tapos yan, ito pa po yung ating ginagawa yan. Yung naglalagay po ako ng ano sa para sa dragon fruits naman. Para matambakan ng mga ano, ng organic fertilizer, saka mga garden soil. Tapos ito po, ayan, bago ko ginawa yan, kinatbak ko po muna to dahil nakaharang po siya diyan sa harapan ng dragon fruits eh. So tinrim ko na lang po yan, ayan. Isa po yan sa pinakamatanda kong bonsai materials. Hindi ko na rin po nga na-wiring to. Napabayaan ko na rin. Ayan. Kaya hindi na proportion yung kanyang mga ano. Ayan po. Ayan. 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 Ayan, yan na po siya kalaki. Ayan. Pabayaan ko na rin po yan. Hindi ko na nasikaso. Ayan. Ayan. Tapos yan, ito pa po yung isa yan. 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 Yan yung mga bonsai materials. Ito hindi ko pa rin po na, nag-wild na rin po siya. Oh. Hindi ko na rin po panaasikaso. Marami po natin gagawin. Tapos ito po yung nakayapos po ito sa guyabano driftwood eh. Ngayon, nadurog na po yung yung driftwood. Ayan na po siya, ang laki na po niya ang ano niya. Naka letter S po yan eh. Hindi pa rin po natin maasikaso dahil sa yung ginagawa po nating perimeter fence. Ito po yung sample nung ating mga ginagawa na perimeter fence. Ayan po. Ito po yung pinagkakabalahan ko ngayon na project, na DIY project ko eh. Ayan. 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 Yan po yan yung steel matting fence. Ito makikita nyo po, ito wala pang bakod dyan. Oh. Ayan pa po ang hindi ko pa po natatapos. Ayan. Ayan, wala pa pong bakod siya. Oh. So yun po yung pinagkakabalaan ko kaya hindi po ako nakakapag-upload. So bali yan po yung ating mga bonsai materials. Ayan. Ito nga po, ito hindi ko pa hindi pa na-harvest to. Ayan. Hindi pa po na-harvest to. Ayan. Ka-letter S din po yan eh. Ayan, nakadirekta po yan. Direkta sa ground. Malaki na rin po yan eh. Ayan. Ayan yung ating mga pinagkukunan minsan ng mga cuttings. Ayan po. Ito pa po. Ayan. Dito sa kabilang side. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po yung isa. Ayan. Ayan. Ito po. Ito yung ito medyo tinanggalan ko na po ito dito. Matanda na rin po ito. Matagal na rin yan. Mga almost 5 years na yata yan. Tapos nag-sample po ako ng parang forest style. Ito. Parang forest style po ito. Maliit lang po siya. Mini. Ayan. Ayan. Sinusubukan po nating parang mini na forest style. Tapos ayan na po yung ating sampalok. Medyo naiwan po yung pinakang trunk niya. Yung puno po naiwan. Bala ko po yan air layer. Doon sa may na yun para puputulin ko pagka yung mugat na siya. Ayan. Ayan yung nasa bato pa rin. Ayan po yung nasa bato natin na
Semi-cascade ba yan? Tawag niya sa ganyan. Ayan po. Nakayapos po sa mga ugat niya sa bato. Ayan. So ito po yung mga pinutol ko dun sa red balete natin. Yung pinopropagate natin. Ayan. Isa po yan sa ano. Buhay na rin po siya. Yung mga dating mga bonsai materials natin. Mga cuttings. Hindi na natin nagagawa na ano. Ayan. Tapos ito po yung isa. Ayan. Ito po yung isang. Ayan. Ayan. Isa pa po yan. Ito po yung forest style na sinusubukan nating gawin. Ayan. Nag-wild na rin po yung mga dahon niya. Ayan. Wild na po siya. Ito pa po. Yan. Yan ang ating mga bonsai materials. Ito pa yung isa sa mga pinakamatanda kong ano. Ayan. Hindi ko na asikaso. Hindi ko na na-trim. Hindi ko na ayan po. Malaki na rin yan. Tapos ito yung ating mga Chinese Holly. Ang bonsai materials natin. Ito pa po yung isang kasama nung pinopropagate natin sa ano, balete, red balete. Ayan po. Buhay na rin po siya. Ayan. Ito po yung mga sangang pinutol natin doon. Mga buhay na po siya na initial wiring ko na nga po yung iba dyan. Tinanggalan ko na dahil lubog na yung sumusugat na yung ano doon sa ano. Kaya tinanggalan ko na po siya. So, lahat po ay buhay na. Ito pa po yung isa. Ayan. Red balete. Ayan. Ayan. Ayan po yung mga na-propagate natin. Yung mga sanga na pinutol natin doon sa malaking nag-wild na red balete doon. Ayan po. Ayan. Ayan. Pinantanggalan ko na ng initial wiring ngayon. Kasi lubog na po dun sa katawan. Ayan, ito po. Maganda rin ang galaw nito. Ayan. Na wiring po natin. Ayan. Ayan. Palalakihin pa po natin ang ano niyan. Palalakihin pa po natin yung trunk niyan. Ayan lang natin na mag-wild yung mga ano niya. Yung mga dahon, mga sanga niya. Para lumaki itong ating puno niya. Tapos ito po yung sinampol ko na parang asang style. Ayan. Red balete rin po ito. Ayan. Ayan. Ito pa po yung propagate natin, red balete. Tapos ito po yung nag-wild na rin po ito. Ayan. Ficus naman po ito. Ficus nana yata ito. Ficus microcarpa. Ayan, nag-wild na rin po ito. Siningit ko lang gawa ng wiringan to dahil wild na po eh. Pero hindi pa po tapos. Ayan. Semi-cascade. Semi-cascade din po yata ito. Ganitong style. Ayan. Yun yung ating isa pang propagate. Buhay na rin. Ito po yung kasama nung red balete dun sa kabila. Ayan, yung mga pinutol ko rin, nag-cutback tayo dito. Kasama po yan dun sa mga na-cutback natin, yung mga na-propagate natin na buhay ng mga sanga. So ayan po ang latest natin din sa ating bonsai materials. Pasensya na po kayo at matagal ako hindi nakakapag-upload. Dahil po dito sa ating mga DIY project, nag-concentrate po muna ako sa DIY. Hindi ko na po may video gawa ng minamadali ko po yung perimeter fence. So bibigyan ko lang po kayo ng sample dun sa ating Ayun po, ayan. Ito po yung ating DIY project na perimeter fence. Kaya hindi po tayo nakakapag-upload. Ayan.
ibibigay ko rin po sa inyo yung video ko diyan na na kaunting video ko sa pag-fabricate niyan. Saka sa pagkabit. Ayan po, ayan. Ayan po ang ating pinagkaabalahan. Ayan, dito pa sa likod. Ayan. Ayan. So, baling isang side na lang po natitira sa ating perimeter fence. Ayan po ang ating mga DIY na kasi solo lang po ako eh. Wala po akong katulong sa pagkabit nito at sa pag-fabricate. Kaya, kailangan talagang pag-ukulan ng panahon. Ayan, tapos na po ako hanggang dito sa side. Saka isa pa pong ating DIY, ayun yung additional na backup tank, water tank. So ayan, yan po ang ating update sa ating bonsai materials. Pasensya na po kayo sa aking sa mga subscriber ko. Pasensya na po muna kayo kung matagal akong hindi nakapag-upload ng ating pampalipas ng oras, yung pantanggal natin na stress na mga bonsai materials natin. Kasi abala nga po ako dito sa aking DIY project, yung perimeter fence po natin. Kailangan ko po talagang asikasuhin na yun para makumpleto. Dahil for security rin po yun, kasi uso naman po dito yung pagnanakaw may mga kaso po dito na ilang ninakawan dito ng bisikleta, tindahan na malaki dun sa bandang tapat ng simbahan, ninakawan din. So kaya pinagkakabalahan ko po yun na ating matapos. So ano po, salamat po sa inyong pagsama. Yun lang po ang ating update ko lang po kayo. So maraming salamat po sa mga subscriber ko. Sana nandiyan pa rin po kayo kahit na medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Basta importante po kung saan po tayo masaya, yun lang po, mag-enjoy lang po tayo. God bless po sa inyong lahat.